Tama makikita ka na sa may ano. Tama makikita yung mga ano. Yung ilan ng viewers. Ano? Yan. Tumataw ka na. Hello. Ito yung total count. Ito yung total. Good evening everyone. Please, share natin po ang live natin. Tag po natin ang ating mga friends, mga kaibigan, at mahal sa buhay. Meron po tayong 5 minutes para mag-share and tagging. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po, ako nga pala si Brother Stewart po. Ako ang inyong magtuturo ngayong gabi sa ating Speak Life Day 40 po. Sa ating pag-aaral na Processing the Cities with God's Presence po. Bago po ang lahat, tayo po ay magsimula sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi, Lord, sa aming pagkakatipon, Lord. Lord, nawa, Lord, ang aming mga pag-aaralan ngayong gabi, Lord, ay magtimong, Lord, sa aming mga puso, Lord. Ganon din, Lord, sa akin po, Lord, ako po itago niya sa inyong presensya, Lord, na nawa, Lord, kayo ang makita, Lord, sa aking mga ituturo ng mga aking masasabi, Lord, ay pawang inyong mga salita. Ganon din, Lord, sa aming tagapakinig, Lord, na nawa, Lord, mahipong sa ang kanilang mga puso. Ito po ang sa aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ah, ako po pala si Stewart na medyo kinakabahan na kahit na walang masyadong tao sa aking harapan pero ganun ay kinakabahan pero ako. Pero po ganun pa man ganun pa man ito po ang ating pag-aaralan ay salita ng ating Panginoon. Simula po ako sa testimony po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa binibigay niya sa aking kalakasan, ganun din sa pagpapala niya sa aming pamilya at sa pang-araw-araw na aming pangangailangan na kanyang ipino-provide. Ganun din, nagpapasalamat din ako sa ibinibigay niyang pagpapala simula sa aming hanap buhay, sa trabaho, at sa knowledge and wisdom na ibinibigay niya. Amen po. At saka sa kagalingan po na ibinigay niya sa akin. Yan. Kasi yung mga nakarang araw talagang ang pakiramdam ko parang yung yung may sa lalamunan ko may plema na ayaw talagang lumabas. Gawa siguro ng sa panahon sa sobrang init, tapos pagbalik sa opisina sobrang lamig naman, kaya ganon. At saka nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi talagang yung itong araw na to talaga yung hinahanda ko yung sarili ko sa talagang inaaral. Sa tinatanong ako ng ng nila Leia kung ready na ba ako, sinasagot ko sa kanila yes to no, ready na para sa araw na to. Kaya yun, at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talaga kanina hindi ako nakapasok sa office, nagkaroon ako ng time para talagang aralin to, yung mga ituturo. Ayun, so salamat sa sa ating Panginoon. Magtungo tayo sa recap. Papasalamat ako kasi yung Sunday sa itinuro ni Pastora Mirna, kasi nandun yung yung message na yung ang highlights nga sa akin doon yung yung lumaban tayo na may pananampalataya. Yan. Na yung katulad na ipinakita ng Israel na pinakita nila doon na sa pagsunod nila sa Panginoon, nandun yung yung hindi sila nagreklamo na sa kanilang laban sa Jericho, sa pag-iikot nila, ipinakita nila doon yung pananampalataya nila sa Panginoon, sa minutos sa kanila, nagampanan naman nila yung talagang sinabi sa kanila. Ayun po. Magtungo tayo sa ating pag-aaralan. Ito pong ating pag-aaralan ngayon, ito ay sa Joshua 6, 10 hanggang 18. Yan. So, babasahin ko po. Sabi po dito sa Joshua 6, 10 hanggang 18, sabi po, at inutos ni Josue sa bayan na sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig ng anumang salita hanggang sa araw ng aking sasabihin kayo'y humiyaw. Kung magkagayoy, hihiyaw kayo. 11. Sa gayoy kaniyang iniligid sa bayan ang kaban ng Panginoon na lumigid naman minsan at sila'y nasok sa kampamento at tumigil sa kampamento. Sa 12. At si Josue ay bumangon maaga sa kinaumagahan at binuwat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. At ang 7 saserdote na may tangang 7
pakakak na sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon ay yumaon na patuloy at humihip ng mga pakakak, at ang mga lalaking may sandata ay napauna sa kanila. At ang mga bantay likod ay sumusunod sa kaban ng Panginoon, na ang mga saserdote ay umiihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. At sa ikalawang araw ay kanilang iniligid na minsan ang bayan at nagsibalik sa kampamento. Kanilang ginawang gayon na 6 na araw. At nangyari ng ikapitong araw na sila'y bumangon maaga sa pagbubukang liwayway at niligid ng bayan ng gayon ding paraan na makapitong ng araw lamang na yaon. Kanilang iniligid ang bayan ng makapito. Sa 16. At nangyari sa ikapito nang umihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, "Umiyaw kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang bayan." 17. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon yaon, at ang lahat na tumatahan doon si Rehab na patotot lamang ang mabubuhay, siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay, sapagkat kaniyang ikinubli ang mga sugo ng ating sinugo. At ang panguli, 18. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa italagang bagay. Baka pagka italaga na sa inyo, ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ayun po. Malinaw naman po yung mensahe ng Panginoon. Bago ko umpisan yung balik tayo doon sa may history ni Moises. Kasi kasi yung hindi sila pinagsalita, kasi parang sa unang ni Moises, yung inilabas sila sa Ehipto, ang bayan ng Israel. Kasi ang Israel, nanalangin sila na magkaroon sila ng tagapagligtas na aalis sa kanila sa lugar ng Ehipto. Pero yung inilabas na sila sa Ehipto, nandun yung yung nasa labas na sila, yung parang nawala yung pananampalataya nila sa Panginoon. Nandun yung panayang reklamo nila, nagrereklamo sila. Yung lakbayin nila na sa promise na ibinigay sa kanila ng Panginoon, nakaya naman ng araw o buwan lamang, pero umabot siya ng 40 years. Kasi ipinakita dito ng Panginoon yung pagkakulang nila sa pananampalataya sa Panginoon, yung panay pagrereklamo nila. So, dito sa Josue na ipinakita dito, ibang Israel na yung parang yung i-comparison mo, ipagkukumpara mo sa dating Israel na panayreklamo. Pero dito pinakita talaga nila yung pagsunod nila sa Panginoon. Pinakita nila talaga na yung kanilang pananampalataya talagang matindi. So sabi nga dito, ang nilalaman nga dito sa Joshua 6, 10 to 16, nakapaloob dito una, yung pagsunod na may pagtitiyaga. Ipinakita talaga doon ng Israel sa pagsunod nila na yung katiyagaan nila, kasi tingnan mo, nasa labas sila ng Jericho at nasa kalagitnaan na sila ng desyerto at sa gitna ng init. Masasabi natin kasi buong bayan ng Israel hindi lang basta mga sundalo lang ang nandoon, ang buong Israel. So, sa atin, kung ihalimbawa natin sa atin yun, na tayo'y mag-iikot sa lugar na yon, sa init, hindi pa natin alam kung sa pag-iikot ba nila na yon, sa buong maghapon kumain ba sila, uminom ba sila ng tubig, hindi po ba? Hindi mo sila kinakitaan ng pagrereklamo. So, talagang yung pagsunod nila
na pagsunod nilang, hindi lang basta sumunod. Meron ding kasamang tiyaga. Kasi, ikaw ba naman, sa buong maghapon na yun matatyaga mo ba yun? Katulad ngayon, halimbawa, sa init ngayon natin, lumabas tayo ng simbahan para pumunta sa di ba maghanap tayo ng silong na pagsisilungan natin kasi mainit. Di po ba? Pinakita dito ng Israel yung nila, yung disiplina, pananampalataya at katahimikan. Ipinakita nila yung disiplina nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon, at hindi nila pagrereklamo. Di po ba? Katulad yan, kung ihantulad natin sa atin ngayon, pag tayo naatasan na sabihin sa atin ng ating leader na humayo ka, punta mo tong lugar na to, ipamalita mong mabuting salita sa mga tao na yung makikita. Siguro nandun yung yung magdadalawang isip ka pa Nandun yung agam-agam mo na pupunta ko dito. Kumbaga, kasi pag sa parang pupunta ka sa digmaan, di mo alam kung anong naghihintay sa'yo doon. Di po ba? Kaya nga sabi nga sa Exodus 14:14 ang Panginoon makikipaglaban para sa iyo, manahimik lamang kayo. Di po ba? Kasi hindi naman ibig sabihin ng dito nga yung inano ko yung sensya pananahimik Ang pananahimik kasi hindi ibig sabihin yung pagkasawi o yung pagkatalo. Ibig sabihin ang pananahimik dito yung merong strategy o merong tawag nito. Merong ginagawa ang Panginoon sa ating pananahimik. Kasi minsan kung paiiralin natin yung sa atin lang kasi minsan sa tao, di ba? Meron siyang gustong mangyari na salungat doon sa gusto ng Panginoon. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema. Halimbawa, utusan tayo ng ganito ang gawin mo, ganito ang utos ng Panginoon. Pero meron tayong gustong gustong mas sabi natin mas mapapadali. Pero mali kasi nasasalungat tayo sa gustong mangyari ng Panginoon. Halimbawa, sample ko, pag tayo ay nasa opisina o sa trabaho, di pa ba meron tayong mga pagkakasunod-sunod na mga hakbang para sa trabaho natin. Halimbawa sa mga paperworks, hindi mo pwedeng i-bypass yung isa kunyari, nagsimula, may bibiling ka, may umorder ka, hindi ka pwedeng pumunta ka agad sa accounting para bayaran nila Marami proseso ang gagawin. Kasi kung iba-bypass mong iba, diretso mo sa accounting, magkakaroon ng problema. Di ba? Ganun ang ng Panginoon. Dapat ang gusto ng Panginoon yung may pagkakasunod-sunod, hindi magulo, maging maayos. Amen. Pangalawa, paghihintay sa tamang panahon. So, ito pinakita rin ng Israel yung pagtsatsaga nila at hinintay nila yung tamang pagkakataon. Sabi nga ni Joshua, walang magsasalita. Yan. So, sisigaw lamang kayo sa takdang panahon. Pinakita talaga dito na hinintay nila yung tamang panahon sa ang tamang panahon na sinabi ng Panginoon sa kanila. Yan po. Sabi nga dito sa hindi agad dumarating ang tagumpay. Ito ay talagang hindi sinabi na ngayon na parang ganito na sinabi sa atin ng Panginoon na may pagdigma tayo sa Jericho na sabi nga iniisip ko nga kaya naman sa isang pisak matay, kaya ng Panginoon na pabaksakin ang Jericho. Pero hindi. Talaga meron siyang proseso na pinagawa. Kasi tininan niya ng Panginoon din dito yung sinubok din ng Panginoon dito yung pananampalataya ng mga Israelita, yung
kanilang pagtsatsaga at yung ano, tawag nito, yung kanilang ah pananampalataya. Kung talagang susunod sila. Katulad nga na sinabi ko, yung sa ano yung kay Moises, di po ba? Yung talagang naging magulo. Kasi may kanya-kanya silang ano yung parang naging kanya-kanya na silang diskarte. Doon na gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan, di po ba? Talagang magiging magulo kapag yung talagang ang paiiralin natin ay yung ano ng tao, yung kagustuhan na ng tao at hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Santiago 1:4, hayaan ninyong maging ganap ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at walang kakulangan sa anuman. So hayaan po natin maging ganap yung ano, kasi parang ganito, parang hinuhubog tayo ng Panginoon na step by step na parang ganito, yung may isang estudyante. Yung estudyante, magsisimula siya sa sa kinder, sabihin natin sa kinder. Ngayon, yung bata na yan, ang kinder na yan, sobrang talino niya. Marunong na siya magsulat, marunong siya magbilang. Hindi naman siya pwede na sabihin na, anak, dahil sa marunong ka na, marunong ka magbasa, marunong magsulat, marunong ka ng mag-add, sa susunod na pasukan, grade 6 ka na. Hindi po ganon. So may prosesong ginagawa sa kinder, simula sa grade 1, grade 2, so and so forth po. So ganon din po ang proseso ng Panginoon. So hanggang sa ikaw ay mahubog, amen? Talagang uhubugin ka ng Panginoon. So, sa atin, sa buhay natin, sa pang-araw-araw, hinuhubog tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Sinusubok niya tayo, yan. Katulad yan, sa gawain natin, every Sunday, na minsan na talagang kinakatamaran natin, ako mismo minsan kinakatamaran ko. Kasi, kunwari, tapos na ang gawain. Pagkatapos ng gawain kasi, meron pa tayong pag-aaral, meron tayong radiance, ganyan, Bible school. So ako, gumagawa ng para takasan yung ganyang bagay. Gumagawa ko ng alibay. Minsan nagpapalo ko ng pastor kung ano na sinasabi ko. Pero hindi ko alam, hindi natin na talaga tayo ihinuhubog ng Panginoon. Upang pagdating ng panahon sa ganitong pagkakataon na tayo makapag-share o yung ating natutunan ay ma-share din natin sa kapwa natin. Talagang hinuhubog tayo ng ating Panginoon. Minsan tayo umaalis tayo kasi ayaw natin, hindi natin gusto. Kaya talagang ito nga yung pag-uhubog ay kailangan ng preparation. Talagang kailangan ipine-prepare tayo ng Panginoon, hindi lang sa maliit. Hinahanda niya tayo sa mas malaking gagampanan. Okay? So, sabi pa dito, pangatlo, pananampalataya bago makita ang resulta. So, minsan kasi ang tayo yung meron tayong yung nawawala yung pananampalataya natin, gusto na kagad natin ng resulta. Hindi po ganoon. Kailangan nating pananampalataya para makita natin ang resulta ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi ito yung yung talagang ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Yan, kasi yung pag wala kang pananampalataya, tawag nito yung parang hanggang salita ka na lang, yung pananampalataya wala na. Talagang mawawala ka talaga sa yung tawag nito, yung align na yung puro ka na lang, yung puro pangako pero yung pananampalataya mo wala. Yung parang na lang, yung
tawag dito, yung salta ka na lang. So, yun po, dito, pinakita kasi ng Panginoon na sa versikulong ito na talaga yung pananampalataya, yung pagtsatsaga at ang pagtitiis. So, i-share ko yung katulad ng yung mission sa Burias yan. Ito kasi parang ito yung yung may Jericho na sa Jericho na yung unang lumabas yung na sa mission namin sa Burias. Syempre, narinig mo pa lang, oo ka. Kasi oo lang. Pero deep inside, merong merong humaharang sa'yo ng malaking pader o merong pumipigil sa'yo. Kasi may mga agam-agam ka. Katulad niyan, ano yung naghihintay sa'yo sa lugar na yon? Anong gagawin mo sa lugar na yon? Anong gagawin mo sa lugar na yon? Paano ko ihayag ang Panginoon? Yan. Tapos, isa pang Jericho talaga, isang buwabagabag pa sa akin, yung trabaho. Yan. Kasi, isang linggo ka mawawala. Tapos, hindi mo alam kung paano ka magpapaalam sa boss mo. Yan. Yung kung pag-uwi mo ba, pagbalik mo pa, may babalikan ka pang trabaho. Ayun yung mga yun yung mga pader o yung sabi nga natin, Jericho na umaharang sa'yo na talagang pumipigil. Pero, sabi nga, kung ikay may pananampalataya at ikaw ay talagang magtitiwala sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan. Okay, so sabi ko nga, lagi ko nga sineshare dito na hindi ako para sa pagsasalita. Kasi very shy ako ay talagang mahihain tsaka hindi ako magsalita pag sa ganun. So dati sa sinisimbahan ko, sumasama ako sa ganyan sa pag-iikot, pero hindi ako sasalita. Kumbaga dagdag bilang lang. So ganun. So dito, talagang masusubok talaga ako sa paglabas na pagpunta. Although meron akong, syempre, na napupunta na rin dito, pero hindi naman ganun talaga na katulad na ito sa sa malayong lugar. Yan. Ganyan ang agam-agam ko na ko. So pagdating doon, syempre, talagang abang nasabay kami, nasa bus ako, talagang nananalangin talaga ako sa sarili ko na sa Panginoon na, Lord, paano bang gagawin ko doon? Lord, pupunta ba ako doon? Tawag na ito, yung maihayag ba kita kung gaano ka kabuti sa buhay ko? Kaya ko bang salitain to na sa harap ng ibang tao na matatanggap ba nila kami? Kasi talagang iba yung nila eh. Tapos di mo pa alam kung talagang kung mawe-welcome kami sa pupuntahan namin sa lugar na yon kasi syempre malayo eh. Tapos tawid dagat pa. Tsaka doon ko rin na experience na first time lang na makasakay ng natawid dagat na bangka pa tapos ang lakas pa ng alon. Naririnig ko lang sa sa mga naunang nagpunta doon na talagang nakakatakot yung alon, ganyan, talagang pero doon pa rin yung ng Panginoon, gabay ng Panginoon. Pero talagang yung ako na experience ko talaga na talagang yung tubig ay tumatama sa iyo mukha. Siyempre, nandun yung kinakabahan ka, yan. Pero sabi nga, dito nga ipinapakita ng Panginoon na manampalataya ka lamang.
ipapakita ko sa iyo kung paano ako kumilos. Yan. So talagang mamamangha ka kasi pagdating sa lugar na yon, talagang nakaset na. Parang isinet na talaga ng Panginoon yung mga pupuntahan mo. Meron talagang kaming napunta no. Parang naghihintay lang na nakasalubong namin, ganyan. Paalis na sila, parating kami, nagkasalubungan. Tulad ng yung mga panahon na yun, talagang mga talaga. Sabi ko, kakaiba talaga tong yung kumilos ang Panginoon, yan. Tapos yung sa pag-iikot namin na mag-share ng salita ng Diyos, yan. Talagang nabigyan ako ng lakas ng loob para ipayag sa tao, sa nakasalamuhan namin kung gaano kabuti yung Panginoon o paano namin natanggap ang Panginoon. Talagang ayun, mamamangha ka talaga sa kung paano kumilos ang Panginoon. Ganun din sa mga Israelita sa Jericho. Talagang mamamangha ka kasi pag sinabing digmaan talaga digmaan talagang ito ay marahas. Pero ipinakita ng Panginoon sa simpleng lang na kayang-kaya niyang sa simpleng lang kaya niyang pabuwalin kung ano mang kahit gaano kalaki, kahit gaano katibay yan. Parang sa buhay natin. Pinakikita dito ng Panginoon sa verse na to, sa buhay natin, kung ano man ang bigat o dinadala natin sa ating buhay, sa atin, manampalataya ka lamang sa Kanya, ibigay mo ang lahat ng tiwala sa Kanya, kayang-kaya niya itong kaya niyang baguhin o kaya niyang tibagin ng na to, yung mga problema na to sa inyong buhay. So, ma-amaze ka rin dito talaga sa sa itong verse na to, sa versikulo na to Kasi talagang nakahanda siya kasi kung i-convert talaga natin sa buhay natin ngayon na talagang may mga Jericho talaga sa buhay natin, sa atin, sa ating pang-araw-araw, sa ating puso. Meron talagang mga bagay na talagang sabi nga matibay yung pundasyon. Kumbaga Jericho talaga. Na sabi nga ng Panginoon, ilapit mo sa akin yan, manampalataya ka sa akin, ba't gigibain natin yan? Babasagin natin yan. So, talagang yung habang inaari ko nga to, sa ko parang tinatamaan ako dito talagang tumatago sa puso ko kasi minsan meron tayong yung pinaka Jericho talaga sa buhay natin, pinaka talagang pader na minsan na humihiwalay sa atin sa Panginoon yung pride. Talagang minsan talaga ayun ang pinaka yung humaharang sa atin sa Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi naririnig ko tong turong to at ako'y talagang sabi mo sa mga nakaraan talagang nakapa-prideful. Sabi ko nga, binababa ko ang pride ko. Pero talagang yung hindi mo 100% na naibibigay talaga yung pagsuko. Yun po. So, yung ito yung kasunod nga ng
nung sa may Burias, ano ko na yun itutuloy ko na sa Burias yan. Yan, sabi ko nga, pagkatiwala ko na sa paano, bahala ka na Lord. Yan, sa trabaho ko. Tapos, yung pagdating ko dito sa okay naman sa office, inahanap daw ako ng boss ko. Pero nagpaalam naman ako sa sa dalawang officer, mga admin officer ko. Pumayag naman sila na mawala ako ng 1 linggo. Tapos, okay naman, tuloy-tuloy na. Yung lumipat ako sa ibang division, sabi ng nakarating sa akin na balita na sabi ng kasama ko, Steward, galit na galit sa'yo si boss. Kasi 1 linggo ka raw di pumasok. Sabi tatanggalin ka na sa trabaho. Siyempre, nandun yung yung worry. Nandun yung ko na talagang pangamba na ba't na bilang tatanggalin? Nandun yung worry ko. Tapos sabi ko nga sabi niya, kausapin mo si boss. Umano ka lang ng ganun. Tapos kinausap ko yung mga nagpaalaman ko, yung mga boss, yung mga officer ko, na sabi ko, nagpaalam naman ako, bakit ganun nangyari. Tapos yung pala, nung nakarating sa boss ko, hindi raw ako nagpaalam sa kanila. Itinanggi rin nung dalawang officer ko na nagpaalam ako sa kanila. Pero, nandun yung mga katrabaho ko, sila naman nagpatunay na nagpaalam ako sa kanila. So, ganun pa man, sa ganung sabi ko nga, Lord, ikaw nang bahala. Kung tatanggalin ako, edi tanggalin na lang nila. So, pero kumilos pa rin yung Panginoon na talagang hindi ako natanggal. So, talagang pinapasalamatan ko yun sa Panginoon kasi talagang, sabi nga, nandun pa rin yung gabay ng Panginoon sa atin. So, balik tayo. So, ganun nga yung ipinakita ng Israelita na pagtitiis, pagsunod at pananampalataya, talagang sinunod nila Panginoon. Kaya talagang na-award sila na napasakamay nila yung Jericho. So, sabi dito sa naman, dito sa 6, sa 6:17, basahin ko puli. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon niya. Ang lahat ng tumatahan doon, si Rehab, na patotot lamang ang mabubuhay siya at lahat ng kasama niya sa bahay sapagkat kaniyang itunugi ang mga sugo ng ating sinugo. Makikita dito sa talatang to na tawag nito na merong ang Panginoon meron siyang sa verse na to na kasing kay Rahab na taga di ba taga Jericho din siya. Pero nagkaroon siya ng kaligtasan pati ng kanyang sambayanan kasi sa gawa ng kanyang pagtulong sa sa mga espiya o sa mga tiktik. So, sabi nga, abang binabasa ko to na ikino-convert ko sa buhay natin. Ganito na tayo, katulad nga na sa mga mission natin, pumunta tayo sa ibang lugar na may kasamaan na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pumunta tayo doon, isinare natin yung kabutihan ng Panginoon, natanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay,
So, nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng kaligtasan sa kanilang sambayanan. So, parang ano 'to 'di ba? Yung kasi nga si Rahab, ito yung patotot na sinasabi, yung prostitute. So talagang sabi ng Panginoon, nabubuhay sa kasamaan. Kasi talagang ay ng trabaho na pinakamaduming trabaho talaga. Pero nagkaroon siya ng kaligtasan kasi sa pag-ano sa nagkaroon ng kaligtasan kasi sa pagtulong at sa paniniwala sa Panginoon. Siguro sa istoryang sa ano na to, siguro kasi kung ako man kunyari tag nito sa Pilipinas, yan may spy na pumunta sa atin. Tapos tinutusik siya ngayon kasi pinasok tayo ng spy eh. Bilang Pilipino, anong gagawin mo sa ano na yon? Sa spy na yon? Tutulungan mo ba siya o isusuplong mo sa mga naghahabol sa kanya? Siyempre, ang first isusuplong ko siya sa otoridad. Kasi pinasok niya yung ano natin pinasok niya yung bayan natin eh. Kumbaga, alam mong mayroon tong motibo sa pagpasok nila sa lugar natin. So dito ay pinapakita na ni Rahab ay pinapakita sa bersikulong ito na kasi ang ano nito kasi parang paano ba sasabihin? Kasi ang Israel nakilala kasi sila sa isa paglabas sa kung paano sila tinulungan ng Panginoon na makalabas sa Ehipto. So syempre nakarating na to sa iba't ibang lugar kung paano kung paano gumalaw yung Panginoon nila. So siguro ito si Rahab talagang naniwala at talaga na ano siya kung paano gumalaw yung Panginoon ng Israel. So dito pinakita na na dahil sa simpleng pagtulong niya na makatakas ang yung mga tiktik, nagkaroon talaga siya nagkaroon ng kaligtasan sa loob ng kanyang sambayanan. So ganun din po tayo na sa simpleng pagpunta natin sa mga kabayan ng mga tao na di natin taong di natin kakilala, nagbibigay rin tayo nabibigyan natin sila ng pag-asa na magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mai-share natin sa kanila yung kabutihan ng Panginoon. Siguro ganun din ang sa kanila ng kay Rahab ng mga espiya na to, siguro na sabihan siya na sasakupin nga yung Jericho na ang nila ay ang Panginoon. Siguro naniwala siya na talaga may gagawin ng Panginoon. So ayun. Sabi pa dito, kaya lahat po ng kasalanan ay may kaparusahan kasi itong Jericho makasalanan na to eh. So talagang siguro kasi ang pag makasalanan talagang sabi nga ng Panginoon talagang lilipulin niya lahat ng masama. Tapos syempre, ang kasalanan ay may kaparusahan. Sabi nga sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, gano'n din po sa atin, di ba? So, sa bawat magagawa nating kasalanan, talagang minsan nga, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, parang parang na lang tayo nito, parang okay lang
parang wala lang, panakagawa tayo ng kasalanan sa atin, sa nakasalanan sa harapan ng Panginoon. Parang okay lang. Parang ito yung nagpapaano sa atin na parang wala tayong ano sa Panginoon, parang hindi tayo natatakot. Ganoon. Parang okay lang 'yan kasi mapapatawad naman na ng Panginoon. Hanggang kailan kaya tayo mapapatawad ng Panginoon sa mga kasalanan na gagawa natin? Hanggang kailan mahabag sa atin ang Panginoon? Di po ba? Sa kapag tayo ba nakagawa ng kasalanan ngayon, hindi tayo nakahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, tatulog tayo, namatay tayo. Sa kaya tayo dadamputin? Di po ba? Dito po sa sa 18, sabi po dito, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay, baka pagka na italaga na sa inyo ay kumuha kayo sa italagang bagay, sa gayoy inyong ipasusumpa ang kapamento ng Israel at inyong kababagabagin. Yan. So, sabi nga, ito nga yung utos ng Panginoon sa Israelita na kapag nasakop nila ang Jericho, wala silang kukunin, wala silang isusubi para sa sarili nila. Yan. Pero dito si Akan talagang talaga siya ay sumubi, talagang kumbaga nagnakaw siya sa harap ng Panginoon hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Ang ko nga kanina habang iniisip ko, sabi ko, bakit hindi na lang sinabi ng Panginoon kay Josue na si Akan ay gagawa ng kasalanan? Ba't hindi na lang pinaalam kaagad? Sabi nga, kasi tayo ay binigyan ng Panginoon ng free will. Binigyan niya tayo ng sariling pag-isip. So, kung parang ganito. Ako bilang ama, tapos meron akong inutos sa anak ko. Sasabihin ko, anak, huwag mo kunin yung yung pera dyan Tapos, ginawa niya kumuha siya. Na pwede ko naman yung pera na yon na itabi. Tapos bila siya kumuha. So, anong mararamdam ko? Parang pinagnakawan mo ko. Yan. Diba? Ganun din sa Panginoon, parang pinagnakawan mo. At ihanap pa rin natin na tayo nga sa panahon natin wala naman tayong yaman, wala tayong So anong maibibigay natin sa Panginoon? Sarili natin. Yung buhay natin, yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung ito'y ilalayo natin, tag nito, sisirain natin yung ating sarili, parang kinakalaban natin yung Panginoon. Di po ba? Kaya nga yung sa susunod na mga chapter yung dahil sa ginawa ni Akan na talagang buong Israel na apektuhan sa gawalan ng isang tao sa kanyang pagiging makasariling nais, nagkaroon ng apekto sa buong Israel. Nung sinubukan nila, ang sunod na dinigma nila ang na bayan ay ang Hai, yan. Natalo sila, samantalang ito ay maliit na bayan lang. Pero tinalo sila. Kasi nga sa kagagawa ng isang tao. Kaya nga sa
sa atin kapag talaga yung ang isa ay talagang may maling gawa, talagang naapektuhan ng lahat. O merong pag ito, hindi isinunod yan. Sample, kunyari sa atin, sa gawain natin, sa ating mga ministeryo, yan. Kung ang isa dyan, kunyari sa ministry, sa music ministry, kung isa dyan talagang sinabi nga nagloloko o kaya pag sinabi o ganito ang ano natin set up natin. Dapat 7 nagpa-practice na tayo. Yung isa dyan, bilang wala, anong mangyayari? 7 wala pa siya, maapektuhan yung buong team. So ganun din ang sa Israel. Dahil sa kagagawa ng isang tao na to, naapektuhan sila. Natalo sila ng Han sa mata, napakalit lang na to. Di po ba? So dito pinakikita ng Panginoon yung niya sa verse na to na yung kanyang habag, yung kanyang awa, tsaka yung tiwala sa tao. Sa kung pinakita niya rin dito kung paano siya kumilos sa buhay ng mga Israelita, kung paano niya ipinakita na hindi lang sa dahas yung at sabi nga nasakop nga yung yung napabagsak ang hindi sa dahas yung Wall of Jericho hindi sa dahas. Di po ba? Sumunod lang sila. Sinunod lang nila ng Panginoon yung tawag nito, instruction ng Panginoon, ibinigay na sa kanilang katagumpayan. So ganoon din po sa atin. Kung tayo ay susunod sa instruction ng Panginoon na yung inuutos niya lang ang susundin natin, na hindi yung kagustuhan ng tao, talagang magiging mabuti. Katulad niya na dito sa church na talagang yung gusto natin magkaroon ng sariling church, almost 3 years po na talagang pinagpe-prayan, hindi mabilis kasi sabi nga kung talagang ibibigay kung iano nga sa Panginoon para sa Panginoon, di ba dapat ibinibigay niya? Hindi. Kasi nga pinapakita gustong makita ng Panginoon yung ating yung pagtitiwala sa kanya, yung ating pananampalataya sa kanya, na talagang sa ating pananalangin, sa ating pagtsatsaga, yan, sa paghihintay, talagang nakikitaan natin ng bunga na unti-unti, talagang nandyan na yung katagumpayan, na meron talaga siyang ginagawa na tawag nito na hindi talaga na sabi nga na tagal naman yung gano'n, di ba? Yung meron talaga yung naiinip ka. Pero talagang sabi nga ng Panginoon, hintayin mo kasi may tamang oras yan. Talagang sa tamang oras ng Panginoon, talagang makikita mo na yung bunga, nakikita mo na yung talagang sa ginagawa ng Panginoon, nakikita mo na yung bunga na nandyan na siya. So, kailangan mo lang sundin talaga yung gusto niya, na minsan sa akin nga yung panalangin na sabi nga yung para sa simbahan natin talagang minsan nakakalimutan ko, hindi ko nagagawa. Sabi ko, nandiyan naman sila nandiyan naman sila pastor, nandiyan naman sila elders, sila pastora. Siyempre, hindi, kasi nga sabi nga sa Israel buong di ba? Buo sila. Buo silang nanonood. Ganun din sa atin na sa isang simbahan na tayo, sa isang organisasyon, talagang pag sinabing kayo, tayo talaga yon na talagang may pagkakaisa sa pananampalataya at sa panalangin sa Panginoon, na talaga yung ating pananampalataya sa Kanya ay talagang buong buo. Amen po ba? So,
nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung aral na to hindi lamang na maituro na para sa kundi ito'y aral din para sa akin na bawat pader na humaharang sa atin upang papalapit sa Panginoon kayang-kayang tibagin ng Panginoon yan sa pamamagitan ng pananampalataya lang sa Kanya. So, dito ko na po tatapusin yung aking share ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord. Lord, ako po'y humingi ng kapatawaran, Lord, kung ako po may mali o nabanggit na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Ganun pa man, Lord, maraming salamat, Lord, sa wisdom, Lord, na ibinigay mo sa akin, Lord, na maiyayag, Lord, ang iyong salita. Ganun din, Lord, sa mga takapakinig, Lord, kung nasaan man sila ngayon, Lord. Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Lord. Kayo pong mas lalo pong magbigay ng pagpapala sa kanila. Ito po ang aming samdalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, magtungo po tayo sa inaabangan ng iba sa ating shoutout. Yan po. Sa ating mga makikinig dyan. Okay? Shoutout po sa atin dito kay dito po kay Sister Jessie Cabilar. Shoutout din po kay Sister Hazel Paulo. Kay Fatima Batoy, kay Nori Ilano po. Shoutout din po siya kay Denny Rose Salisi. Ayan po, at shoutout din po sa kay Paula Pilaes, kay Sister Betchay Flores po, kay Chris Paraiso, kay Domson Paraiso. Shoutout po kay Pastora Adela Laplana. Yan po. Shoutout din po kay Susan Fernandez, kay Jack Tirano, kay Sister Chi Lumen, yan po. Kay Beverly Joy Patropes, Weng Reyes, Ermo Partulan, Mary Rose Teves, Ella Pasencio Alilano, kay John Noe Esquelo, kay Bersabe Rica, kay Sister Lois King, shoutout din po kay Jasmine Villegas, David Ching, kay Abigail Rialego, kay Mark Carulo, kay Sister Jess Laoy Dalumpines, shoutout din po kay Brother Emeterio Floron, Nicos Besmanos, kay P. Deyas, shoutout din po kay Brother RJ Sandigan, kay Sister Leah Joy and Anna with Smile, kay shoutout po kay Sister Heidi Partulan, okay, kay Sister Morena Vicky Flores, kay Sister Irene Guenan, yan po. And then shoutout po sa church pastor po, kay Pastor Alvin Cheng, kay Pastora Mirna, kay Pastor J. Lumen, Pastor Carl Sandigan. Shoutout Pastor Carl. And then kay Pastor Alan Flores, Pastor Vicente Salisi, Pastor Berting Salisi, kay Pastor Al Flores. And then Ipoem Churches po, outreach, tsaka sa Bicol, Tapel, Badian, and Tedoran. Sa outreach po natin sa Dulong Crushers, bali church po sa Dulong Crushers, sa Padilla, Veterans, sa Mendoza po, and sa Cubao. And ini-invite po namin kayo sa sa 3rd year anniversary po ng Ipoem Antipolo po, Sunday, sa ganap na
2 p.m. po. Yan, 2 p.m. po. In-invite po namin kayo. Dito po kami malapit sa sa Pinagmisahan po sa Taktak. Yan po sa kay Sir Ed Compound. Ed, yan. So, in-invite po namin lahat kayo at maraming salamat po sa ating lahat. Ang lahat po ng papurit at pasasalamat tanging sa Panginoon lamang.